saan ba itong tong allegation na ito laban kay Rodante Marcoleta? Kasi mahirap mabiktima tayo ng ng mga fake narratives, no? Ng mga propaganda. Gaano ba kaseryoso itong allegation laban kay Senator Marcoleta? Wag mo puntahan yan, no? Sususugan ko lang yung sinabi mong, baka na ba itutuloy yan? Siguro naman itutuloy yan. Di mo sure. Di ba? Itetest natin kung ano yung strength ng administrasyon na ito. Di ba? Kung is this administration strong enough? Does it have the political will to even look Iglesia ni Cristo in the eye and make sure that the rule of law will prevail in this country? Or will it kowtow? Can you imagine lang, no, if the state, ang estado, nagkakawtaw sa isang grupo, sa isang supposedly religion, no, dahil kahit na ito ay nag-i-implement lamang ng batas, no? Anong klase yan, no? Anong klaseng administrasyon, anong klaseng society at lipunan ang meron tayo kung ganyang kahina ang gobyerno na kailangan magsumite, magkawtaw, mag-heed ng demand just because may 11,000-12,000 tao dyan sa EDSA at pinark nila mga bus. Delikado tayo dyan. Pero we will see if the administration will give in. No? Hopefully, sana hindi. Kasi meron tayong rule of law, di ba? Meron tayong accountability dito sa bansa natin. At yun ang pinaglalaban ng rally. Sorry, no? At yun ang pinaglalaban ng rally. Yun ang pinaglalaban ng rally. Supposedly, oo. Okay, kaya nakakalungkot dito yung mga kasapi ng Iglesia ni Cristo, yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, tingnan naman natin, no, kung anong pinaglalaban natin. Ang pinaglalaban ba natin si Rodante Marcoleta na siya naman mismo ang nagsabi na meron siya mga donors na hindi niya dineclare. Sabi niya yan, so ito sabi niya, ang kailangan ay protektahan ko yung mga identity ng aking mga donors kasi gusto nila maging anonymous. E di ba yan yung iniiwasan ng batas sa SOSE kasi nga sa Omnibus Election Code kasi nga kailangan natin malaman kung sino yung mga donors nila, sino pinagkakautangan nila ng loob. Di ba? Mga Diskaya ba? Yung kanyang donors? Sina ba? Yung kanilang donors? Pero sabi niya, eventually, hindi. Nag-identify na siya ng 3. Pero una, hindi niya dineclare sa kanyang SOSE. That's a violation of the Omnibus Election Code. At kung malala mo, dineclare ko pa nga doon na that is a proper subject of a disqualification case. Kasi ang malala dito, it's as if he never filed his SOSE. Kasi wala talaga siya nilagay. 0. Hindi lang siya clerical error. It's as if wala siyang nilagay. So sabi ko, disqualification, nag-file namin. At yun nga ang final namin. Nag-file kami ng disqualification at nag-file kami ng perjury. Eh nakita na rin naman ng COMELEC yung issue. So nagbuwa rin sila ng motu proprio investigation. No? So pagkatapos namin i-file yun, ng motu proprio investigation ng COMELEC, nakakatuwa naman yung decision ng COMELEC. Ang sabi, hindi siya liable kasi hindi na raw siya kandidato. Pero liable yung mga donors niya. Kasi hindi raw nila dineclare. Nakakatuwa, no? Yung donors na hindi nag-declare liable sa Omnibus Election Code na hindi naman kandidato. Pero yung kandidato, hindi liable. So sa akin medyo medyo legal contortion yan, no. Pero anyway, ano ba yung depensa ni Rodante Marcoleta? Ang sabi niya, ni-receive niya raw yung kanyang mga donations, no, ni Joseph Espiritu, ni Mike Defensor, tsaka ng isang PR executive, totaling about 75 million pesos at that time, no, na hindi pa naman daw siya kandidato kasi magiging kandidato ka pa lang daw mga Pebrero of the year of the election. Nag-start yung campaign period. Oo, nag-start yung campaign period. Doon ka pa lang daw. So yun yung main na depensa niya. Eh di kung hindi siya kandidato, ano siya? Congressman. Hindi congressman. Di ba? Hindi congressman. At dito is nag-legal contortion kasi itong si Rodante Marcoleta. Ayaw niya kasi sino ba naman gusto ma-disqualify? Ayaw. Sino ba naman ang gusto ng 6 to 12 years na pagkakakulong dahil sa perjury? Walang may gusto niyan. So kailangan natin gumawa ng legal excuse at gamitin natin yung pagka-abogado natin at bumunta tayo sa mga technical para masiguradong malusutan natin ito. Yan ang ginawa ni Rodante Marcoleta. Naglagay ng legal contortion. Hindi pa naman ako kandidato. Ayun. Dahil nagpapalusot tayo, doon tayo nauwi sa plunder. Mas malala, no? And kahit ako bilang isang abogado, no, nung unang tiningnan ko yan, and legitimate naman yung question ng ating mga kababayan. Usually kasi pina-file na ng plunder dahil nga nagdakaw ng pera ng taong bayan. So, is it a valid question to ask? Na hindi naman nag-receive lang siya ng pera, hindi naman yung pera na galing sa kaban ng bayan Then we have to take a look at the plunder law, no? At ang sabi po kasi sa plunder law, okay? Pagka ang ill-gotten wealth defined as marami yan, galing sa kaban ng bayan, misappropriation, pero yung isa, including receiving gifts.
including receiving gifts, no? Do'n siya And pumasok. oo, by habang nakaupo ka, including receiving gifts ha. So ibig sabihin, totoo naman, 'di ba? Dapat hindi ka naman kumukuha ng gift. Sabi ko nga noon, 'di ba, kung maalala mo, pansit Malabon nga bawal, 'di ba? Pansit Canton bawal, magpapadala ka ng wine bawal kasi of significant value yan sa ordinaryong kawani. Yung pa kayang 25 million pesos each. So yan ang nakalagay sa plunder law, including in ill-gotten wealth is defined as including receiving significant gifts, no? And ang sabi ni Rodante Marcoleta, ang depensa niya pa, inulit niya pa, hindi niya dinenay paano niya i-deny? Siya yung nagsumite ng sworn statement nitong sila Joseph Espiritu, Mike Defensor, at itong PR executive na dinonate nila nung time na hindi pa raw siya kandidato. So, nahuli siya sa sarili niyang bibig at nagsumite siya ng mga ebidensya doon sa disqualification case to point out kahilan niya supposedly receive itong mga amount na ito at hindi niya dinedeny at siya mismo nag-produce ng ebidensya. So 75 million pesos. Ang depensa niya na lang afterwards nung sinabi ng ombudsman, teka lang, mukhang posibleng plunder yan At sabi niya, the law does not limit the liberality of friends. Actually, it does. No? Actually, it does. And it's called the plunder law, the anti-plunder law. Plunder yan pag kumukuha ka ng napakarami mga donasyon, more than 50 million, plunder yan. Pag hindi yan more than 50 million, Anti-Graft and Corrupt Practices Act yan. Ikaw, 75 million pa. So, in fact, the law limits the liberality of friends towards public officers and hindi ka dapat kumukuha niyan. So malinaw yan, titingnan natin doon sa anti-plunder law, nagko-constitute ang pag-receive na itong ganitong amount ng plunder. Sabihin ko itong elemento ng mga plunder para mali lang na tayo. Accused is a public official. Public officer ba siya? Congressman Check. Oo, check. Accusations involve ill-gotten wealth. Ang ill-gotten wealth refers to assets acquired through illegal or unethical means, often involving corruption. Check, di ba? Ill-gotten wealth is amassed through a series of combination of overt acts. Ano yung overt acts na to? Series nag-receive siya 25. Siguro nag-solicit muna, pero nag-receive, no? Total value of the ill-gotten wealth is at least 50 million pesos. Check, no? Gusto ko lang sabihin, ito, Section 1D ng anti-plunder law. Overt acts constituting plunder. Yung una, yung common sa atin. Babasahin ko. Misappropriation, conversion, misuse, or malversation of public funds or raids on the public treasury. Number 1 po yan sa Plunder Law, Section 1D. Ano yung number 2? Babasahin ko lang po hindi po ito nanggaling kay Atty. De Leon. Nanggaling po ito sa batas. Receiving directly or indirectly kickbacks, commissions, or other monetary benefits. Binabasa ko lang po, yun yung number 2 na overt acts constituting plunder. And yung ill-gotten wealth is defined as assets acquired through illegal or unethical means. Kung overt act constituting plunder is explicitly stated there, edi parte yan ng definition ng plunder. So kanino po nanggaling ebidensya? Kay Rodante Marcoleta. Sino nagsumite ng mga dokumento? Kay Rodante Marcoleta. Sinong umamin sa national TV? Kay Rodante Marcoleta. Ano ang sinabi niyang depensa afterwards? Wala namang limit ng liberality ng friends. So ibig sabihin, another declaration against interest, hindi niya na naman dinenay. Paulit-ulit. So, hindi kaya yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo nandiyan sa EDSA, tatanungin ko lang po, hindi kaya dapat mapanagot kahit na sino pa yan kung sakasakaling nag-commit ng plunder at nag-commit ng graft and corruption. No? So sana, kung sakasakali naman, okay naman mag-rally tayo Pero sana naman for a cause, not to defend somebody na kawatan at kailangan mapanagot sa harapan ng batas. Ngayon kung tingin niyo may depensa siya, hindi po sa kalsada yon. Kung may depensa siya, harapin niya sa korte yon. Yan po ang ginawa nila Laila de Lima. Yan po ang ginawa nila Sonny Trillanes. May depensa sila, pumunta sila sa korte. Hindi po sa kalsada. No? Kahit na may mga tao doon sa kalsada, sila Laila de Lima mismo, nagsabi, pupunta sila sa korte. So the best defense, abogado naman siya, doon sa korte. Huwag yung pipigilan natin na harangan natin ng mga bus, yung EDSA, matraffic lahat. May mga tao umiiyak kanina na mayroon daw exam, hindi nakapunta sa exam. No? dahil na traffic, no? Grabe yung pang-aabala at deliberate yan. No? So hindi dapat ganoon. Okay, kung ganito kalinaw yung kaso laban kay Rodante Marcoleta, na alam naman natin na siya mismo
yung metaphorical po itong sasabihin ko, no? Bumaril sa sarili niyang paa. Kumbaga yung isda na huli sa sariling bibig. At siya ngayon yung pinagtatanggol nitong rally na ito. What does it say about the Iglesia ni Cristo? Well, sa akin malinaw 'no, malinaw na medyo na pasensya na po, na hihipokrituhan din kasi po ako dun sa mga nagsasabi na a rally to against corruption yung mga ginagawa. Eh, nag-endorso po sa kala Jinggoy Estrada, Iglesia ni Cristo nung lahat ng dalawang eleksyon, eh. Nag-endorso kala Bong Revilla na ngayon may plunder, eh, 'di ba? Ang nag-endorso nung sinasabi ninyong magnanakaw si Ferdinand Marcos, kayo rin po, eh, Iglesia ni Mm. Cristo, eh, 'di ba? Unity Team, kayo nag-endorso diyan, lumabas po 'yan sa listahan ninyo, eh, 'no? So kung anti-corruption ba talaga ito o pagpo-protect sa isang tao na kasama ninyo na supposedly nasa poder? Huwag po sana tayong gano'n, 'no? And let me remind everyone, whether it's the Catholic Church, whether it's any Christian denomination, whether it's the Muslim faith, when it comes to our laws, no one should be beyond reproach. No one is above the law. And sa atin, kahit magkakaiba po tayo ng relihiyon, iisang ating saligang batas. At iisa yung mga batas natin dito. At kailangan, as Filipinos, we have to uphold the rule of law. Huwag po tayong mag-prevent ng proseso ng pananagutan. At again, kung may sagot talaga si Dante Marcoleta, dalihin niya sa korte.